Okay. Alright. Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang yung lingkod ato pagbilawan na nagbubugad ng pagbati para sa aking kaibigan na si Eli Saludar. Ay, magandang araw po. Ito po si Eli Saludar. At ang ating sekretary. Magandang araw po sa inyo lahat, ating mga kababayan nandito sa ating bansa ngayon at yung mga mahal pa rin nating mga Pilipino, mga OFW sa iba-ibang mga bansa sa mundo. Magandang araw po rin sa inyo lahat dyan. At syempre maganda pag-usapan dahil sa talagang bukang bibig ngayon ng mga Pilipino, itong pagkakasiba kay General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police. At isang araw matapos yan, may iba na agad na pinuntahan dyan sa House of Representatives. So, ikaw muna, Sec Jing, ano ba masabi mo rito sa pagkakatanggal dito kay General Torre? Well, yung una natin na sinasabing dati na, sinasabi natin na masyadong ano ba ito siya? Overacting. Ito si Torre. Masyadong high-handed. Masyadong high-handed, overacting. Kaya siguro, on the one hand, I would presume na parang pinapairal nila ay siya'y tinanggal because he violated the law. Because dahil nga sa overbearing, overhanded, over the bakod, ika nga. Pinagbubalasan niya yung mga opisyal at nilalagay niya yung kanyang mga favorite. Tinanggal niya yung, but hindi na-realize na mayroon palang batas na only the NAPOLCOM or the secretary of the local government can or has the power to review and reassign personnel. Yes, in fact, mayroon pang batas yan paring Eli na pagka naglagay ka ng provincial director o regional director under the local government code, magpaalam ka sa governor or mayor Tama. Kasi magsasabit ka secretary tatlo, tapos pipili yung yung hindi ikaw ang may say, kundi yung local government. Kasi nga mayroon tayong tinatawag na under the local government code, local autonomy. That's why they have under sa kanilang supervision, administrative supervision, ang mga PNP. Oo. Pero nakalagay, Secretary, sa yung inamyendahan, yung Republic Act 6975, yung PNP law, na-amyendahan yan, na ngayon ay RA 8551. Okay. Na kung saan ang National Police Commission merong administrative and operational control sa PNP. Yes. Yan. And this is exactly ang sinasabi ko nga na mukhang nagiging hindi napagmasid si Torre dito sa batas na ito. Naging Achilles heel niya yan. Ang nangyari kasi, dahil believe na believe si Marcos sa kanyang mga pinaggagawa at talagang to the letter, lahat ng mga utos ni Marcos, yung sa kay Kibuloy, yung Kingdom of Jesus, sinugod niya at natuwa si Marcos. So, sabi ni Marcos, okay bata ito talagang to the letter, walang pakialam sa nalaglagan siya ng Australia na isa sa balikat So, promoted. Sabi, gamitin natin ito kay Marcos, kay Duterte. So, successful na naman, maski binayolate niya yung as mentioned during the Senate hearing, in-identify. Tapos, nung tinanong siya ni Amy, nung magsasagot na sana siya, pinigilan siya ni Remulla na executive privilege yan, huwag kang magsasagot. So,
In other words, yung loyalty niya was able to be proven. Kaya, nung nawala si Marbil, siya na kaagad. Pero, without realizing na may limit. Alam mo naman si Marcos, siguro kung si Marcos lang nag-decide, hindi siguro matatanggal si Torre. Pero mayroong nagbulong kay Marcos eh. Hiningan siya ng rekomendasyon. Inamin na ni Secretary John B. Cremulya, tinanong siya ng Pangulo, ano ba gagawin natin dito? So, Tigpas. Tanggalin natin yan. Okay. Baka lumaki ng ulo eh. Pero mayroong meron pa ibang usap-usapan. Mayroon ngayong usap-usapan. Mga marites. May mga marites. Pero ito daw isang certain blog or a certain na hindi lang yun daw yung pagsuway ni Torre sa Napolcom decision. Ay meron din naman daw na balak sa 2026 hihingi ng pera si John Vic Rimulya at bumili daw ng yung allocation na 8 billion ay ibibili daw ng 80,000 firearms, long arms na .556 caliber. So, pag 556 nasa bala yan, Armalite yan. Assault rifle yan. Assault rifle. At the one that broke the camel's back is sinabihan daw ni John Vic, ito si Torre, na pwede mo bang i-endorse para ma-allocate kasi umuki na daw yung speaker ng House na mag-allocate ng ganon. Pero it needs, kasi si John Vic hindi naman siya directly ang control and supervision over the PNP. It's the chief PNP. So kailangan ng go signal ng chief PNP. Hindi daw pumirma si Torre. Sabi daw dito sa grapevine na bakit tayo bibili ng long firearms? Hindi naman tayo magkikipaggera kasi ang sinasabi, the PNP daw will take over the internal defense. Security, internal defense. So, they will take over from the armed forces. Parang mayroon na daw yatang memorandum of agreement. So, sabi ni, tayo na ngayon na mag-take over sa internal defense, kaya bibili tayo ng maraming firearms. Sabi ni Torre, hindi yan ang kailangan daw. Ang kailangan, short. Mayroon tayong mga pulis batuta lang dyan, walang mga baril. So, short dapat. So, parehong may mga vested interest. Hindi natin alam. Mayroon ng kausap na tungkol dito sa supplier dito sa long firearm. Ito na lang isa, baka may supplier din ng mga short firearm. The long and short of it. The long and short of it. So, yun ang mga balita. But at the end of the day, I think, pinapakita ni Torre na he has a strong character na he will always serve at the beck and call of the president. Pero binelta naman siya ni John B. Cremulya. Kasi yung pinatanggal ni Torre, pinatapos sa Mindanao, yun ang ipinalis sa kanya. Yun ang pinalis. Kaya naman sa akin ay si Nartates. So, kasi number 2 man yun Mayroon ngayong usap-usapan doon sa grapevine, narinig din, na medyo nasaktan ang mga graduate sa PNPA. Kasi for the first time, kaiisa lang na tao nilang magagaling sa kanilang hanay, sinipak pa. And dahil daw, apart from parang nakinig daw si Rimulya sa mga PMAers na bakit naman si Nartates PMAer yan. Yun dapat ang inilagay. Kasi it's a tradition daw na dapat PMAer. Bakit PNPA? So, ngayon mayroon dalawang dyan.
faction. Professional. Pero papaubos na rin yung mga PMAyer eh. Kasi Paubos. tapos na, wala na talagang... So dapat sana, dapat ang pinalit, hindi si Nartates, ang pinalit galing sa PNPA. Pero Sek, walang medyo mataas na sa PNPA eh. Wala. Wala na eh. Ang number 2 man eh, siguro para yung sa chain of command, yung seniority, baka yun na lang pinagpasihan. Tapos, ang pinakamatindi, yung Pero pinatapon niya sa Mindanao, parang kasi, ipinangsampal. Parang nagkakaroon kasi ng kulay eh. So, on the one hand, ito. On the other hand, maraming in other words, it just shows na gaano kagulo itong administration ni Marcos. Ako naman, meron ako na pakinggan na itong si General Torre, di umano, inaalisan ng magandang pwesto yung mga PMAyer. Okay. Nung siya nakapwesto. Kaya, yun. So that's the reason na gumagalaw ang mga PMAers to pressure the Secretary of the DILG. Yun. Pero, isang tanong dyan. Isang araw, pagkatapos na masibak, saan pumunta Kado? Doon sa mahilig sa batuta. Nagpunta siya ron sa... At may dala siyang cake. Ano ba sa tingin mo ron? Ako tingin ko, noong matatag pa siya as PNP chief, nagka-encounter na sila ni Madam Laila de Lima. At tila nagkakagustuhan silang dalawa. Kasi... Dinata ba yan? Hindi naman siguro, siguro nagkakamabutihan pala. Nagkakagustuhan. In terms of ugali, nagkakagustuhan sila. At saka, single pa rin si Laila eh. Wala na si Junel, wala na si Ronnie. Meron naman si Nick who will come to the rescue. So naghahanap ng Police Patola. At saka, ginugroom nila si Torre to run for either president or for vice president. Kasi Laila de Lima at saka si Risa Hontiveros, hindi yan langis at tubig. Yan eh. Parehong langis. Inseparable yung grupo nila. Trillanes, de Lima, Risa Hontiveros. Kaya nga bumibitaw na sa kanya si Leni Robredo. Bumibitaw na kanila si Gutierrez. So, ngayon, may significance yung paglapit niya kay Laila de Lima. Sakto pa, birthday. Birthday. At probably, kumonsulta siya. Ma'am, marami akong sikreto kay President Marcos. No. Ano bang pwede nito? Kasi sumusunod ako sa kanya. Inuutusan talaga ako eh. Ano bang pwedeng dito? So, these things could be daming anggulo. Maraming anggulo. May narinig pa ako na ginugroom daw ng isang grupo. Risa Hontiveros for president and Nicolas Torre for vice. Kaya nagko-consolidate ng puwersa si Torre. Using the PNP. At may na-insecure na baka mag-revgom using the police force before 2028. Yung ambisyoso na sobrang ambisyoso. Pangulo ng Kongreso, baka natakot na baka mamaya maunahan pa yung kanyang People's Initiative dito sa RevGov ni Torre. Upon the advice of the new friend Laila de Lima and the cohorts. The new baby cake. And Laila de Lima, Trillanes will not be far behind. Oh yeah? Oo. My God. Yan na. Kasi nung tinalaga si Torre, walang ibang ginawa ito si Trillanes kundi pinipraise si Torre. Kaya lang nausog yung kanilang plano, parang elite. Dahil si John Vic hindi papayag na iba ang magiging baka tinutulak din ni John Vic yung sarili niya.
Di ba? Kasi may mga report din na Remember, may ambisyon di umano. Remember, si Magsaysay naging presidente dahil siya yung Secretary of Local Government or Secretary of Defense at the time. Di ba? Tsaka yung anggulo na nanggaling sa mga vloggers. Ito raw ay fusion ng mga kaliwa na nasa likod ni Risa Hontiveros, yung malakas na pala yung akbayan na yan at ang kapulisan, no? So talagang nakakatakot. Kung ikaw ay PMA, ibang tingin mo dyan, di ba? Maaaring proteksyonan mo si Marcos at alisin mo yung pulis patola. Oo, pulis patola. Pero balita ko, in-announce ni Lucalet, yung Lucalet na babae dyan sa Malacanang, na mayroon daw nakalaan na pupuntahan si Torre. May mga naririnig tayo na ano daw sa para pwede raw siyang anti-corruption czar. Anti-corruption czar or National Bureau of Investigation. Sa NBI hindi siya pwede, Sec. Kasi kailangan abogado. Pero sabi nila, pwede daw NBI. National Boxing Institute. Baka pwede daw siya sa NBI, National Boxing Institute. Yung proposal ni Francis sa DPWH dahil may engineering units pala ito. May 72 units. So, kaso, Francis... Baka lalo malubog tayo sa baha. Francis Uno, Francis Inom. Kasi si Francis ang... Palso. Si Francis ang nag-advise, palso na kaagad yan. Oo. So, ito po yung mga vloggers. Kung sa ilatag natin, ito yung karambola government. Karambola government. Hindi alam, sinasabi ni Marcos, on the one hand, mahiya kayo dyan. Sabi ng mga iba, mahiya tayo, Marcos, kasi ikaw nag-approve ng budget. Ikaw ang naglustay ng pera through your release of the funds to the contractors. Mamaya pag-usapan na yan sa ating episode. Pero dito, Sec, nabanggit mo kanina si Senator Hontiveros. Pumunta kayo sa Senado, ano ba nangyari doon? Kanina po, with due respect, kami po, kasama ko po yung kaibigan ko, si Attorney Ferdinand Topacio, at saka itong si Attorney Manuelito Luna. Alam mo, kami kasi, may experience na kami. Kung naalala nyo, nag-file kami ng impeachment complaint against former chairman ng Comelec, Andres Bautista. And we were successful. We were able to have him impeached. But because of so much pressure na mabisto yung mga... Kasi ang pera noon, inaakusa siya ng asawa niya na nagtago ng karami-raming pera. So kung mag-hearing sa Senate, malamang malabas yung kanyang mga sikreto. So hindi na lang siya tumuloy. So kami, the same people na with experience, panay kasi sinasabi nitong si Senator Risa Hontiveros na walang accountability yan. There must be accountability. Bakit hinarang ng Senado yung dapat henceforth or forthwith magkakaroon ng paano masagot yung accountability? So binalik namin sa kanya. Kasi yung huli, yung pinalabas na rin natin na alias Rene, inaakusa siya ng binabribe niya ang testigo, itong si Maurilio, ng 1 billion, allegedly. So kung ilagay lang natin yan sa forgetfulness, ilagay lang natin yan na hindi na natin, paano naman din yung accountability na hinihiling ni Risa against the Vice President? What about her own accountability? Diba? So kami, napag-desisyonan namin na why don't we let the Senate Ethics Committee investigate her? Patawag yung si Murillo, may pattern siya tulad ng mga
sinampak kong kaso noon with Attorney Malyari and Attorney Furong, yung tinago niya yung mga minors. Sinampahan namin ng kaso siya for kidnapping of minors, obstruction of justice. Oh, walang saysay ang nangyari doon dahil hindi kami in-inform ng ombudsman kung anong nangyari. So, as far as I am concerned, alive pa yung issue ng kidnapping. Kasi tinago niya talaga yung mga bata. Then si Attorney Topacio, mayroon din siyang tao na kakilala na nag-execute ng affidavit na yung isang testigo daw nagsumbong sa kanya na binigyan din ng pera na magtestigo. So there's already a series, parang it creates a pattern sa mga ginagawa ni Hontiveros na sinusuhulan yung mga testigo. She's creating false witnesses. And that is an injustice. That is very unfair, paring Eli. Kasi yung tao na pinaimbestigahan mo, tapos palso pala yung testigo, tapos makalusot, kawawa naman yung tao na mabilanggo or ma-detain because pinatestigo mo yung mga palso. Tapos it turns out pala, at the end, injustice has already been committed. So, natural, noong naglabas itong alias Rene, kailangan lang na maparating ito sa Senado para, kasi dinideny ni Senator Hontiveros ito dinideny nga niya, pero sabi nga ni Attorney Topacio, hindi lang strike 1, hindi lang strike 2, hindi lang strike 3, strike 5 na ito kay Murillo At saka yung paulit-ulit, at saka yung recalcitrant Murillo, hindi naman natin pwedeng isang tabi lang yan kung hindi marinig din ng Senate yung Murillo na yan para mapatunayan kung talaga bang offensive behavior yung ginagawa ni Senator Hontiveros. Ngayon pa lang, dahil may mga balak siya to go higher office, ngayon pa lang maprobahan na kung anong klaseng pagkatao siya para hindi magkamali uli, hindi mabudol ang Pilipino. Tulad ng isang bangag daw na nagpa-elect ng sarili niya, sinasabi ngayon, nabudol ang taong bayan kasi nahalal na. Di ba, paring Eli? Yan. So, yung ethics complaint ay sino ang chairman ng ethics? Si Senator? Wala pang kanina, we went to the office of the Secretary General. We want to thank Attorney Bantug for receiving us at pinatawag niya yung rightful person who would receive our complaint. It was the Committee Secretary of the Committee on Ethics. So, tinanggap na yung complaint natin at pretty soon we will expect that ipatawag kami, mga testigo, at saka yung mga witnesses natin na makapagpatunay na talagang palso yung mga pinipresenta ni Hontiveros and kaya sila nag-testify dahil sinusuhulan sila allegedly. So yun po ang punot dulo nung ginawa namin. So at least dinadaan nyo sa tamang proseso. Tamang proseso. Oo. Hindi yung ma-reverse tayo ng Korte Suprema sa maling proseso. Oo. Okay. So yun po mga kababayan. So ang iiwanan ko na statement is, well, this will add up. Itong pagtanggal kay Torre, akala ni Marcos solved na yung problema niya. This might even become a problem later on as far as Marcos. Kasi ngayon sinasabi ni Torre, I'm a good soldier, wala raw siyang tampo. Wala akong tampo, pare, inutusan mo yung tao gumawa ng kabulastugan for your personal interest. Kay Kibuloy. Sinong directly nag-utos nun? Si Marcos. Itong pag-kidnap kay Duterte, sinong directly nag-utos niya? Hindi naman si John Vic, hindi naman si Boying.
si Duterte, si Marcos talaga nag-utos niya. So, siguro feeling ni Torre, Mr. President, gumagawa ako ng dirty work for you. And yet, hindi mo ako dinipensahan. Pinahiya mo ako. I only had 85 days and pinahiya mo ako sa mga tao na naniniwala sa akin. I had lots of plans. Tulad nung plano niya na 5 minutes lang daw yung response. Quick response. Quick response. So, In fairness, no? In fairness, mayroon siyang mga ideas. Maski he did the dirty work for Marcos. Why can Marcos do the dirty work for him? Na sabihin kay John Vic, pare, bata pa yan eh. Huwag mo nang pakialaman yan. Alter ego lang naman kita eh. Hindi kaya... In other words, hindi naninindigan si Marcos para sa kanya. Yan. So, nilaglag siya. Nilaglag siya. So, hindi kaya magkakaroon ng sama ng loob. Sama ng loob. At who knows? Ilalaglag din niya si Marcos by telling the truth na it was really Marcos na nagpakidnap kay Duterte. Siya talaga ang mastermind. Di ba? These things can happen eh. Pero may isang kampo ng vloggers na nagsasabi na itinatatwa naman daw ng presidente na siya ang talagang nag-appoint kay Torre. Parang napilitan lang siya, pinihit lang yung kamay niya. Baka ngayong nag-aaway itong magpinsan, ay ito isang move na para pahinain yung kabilang kampo. Yes, diba? Yes. At saka, alam mo, yung sinasabi mong magpinsan, mukhang mayroon ng signs of distance. Disintegration. Hindi nyo ba naalala na yung si Sandro, yun ang una si Sandro Marcos, yun ang una na nag-support sa speakership ni Martin Romualdez. And you will not deny the fact, paring Eli, na yung TRICOM, hindi naman gagalaw hindi ma-organize yung TRICOM kung walang order si speaker kay Kung Hoon to preside at saka doon sa Adyong to pursue the resolution to create the TRICOM. So, yung TRICOM, handiwork yan ni Martin Romualdez to investigate. O unahan niya yung... Pero on the one hand, sabi ng Sandro Marcos, wag niyo uunahan yung tatay ko. Dahil nag-expose na siya. You wait for the executive. You know, coming so, from... do you think si Sandro pwedeng gumalaw without asking Romualdez? But ngayon, gumalaw na siya directly sa utos ng kanyang tatay. There seems to be a distance. Si Sandro ang unang pumirma sa impeachment. Yes. So, there is that distance. Tapos, ano mo ito, si Toby Chanco, panay banat ngayon. So, si Toby Chanco, hindi ba napakalapit yan kay Marcos? Siya nga pinili na manager sa campaign manager. Papayagan kaya ni Bongbong si Toby na magdadaldal at tinitira si Romualdez kung okay pa si Romualdez at saka si Marcos? So, these are the things that are being contemplated. You'll never know. Ang problema nito, ang bottom line nito, kung hindi ilalaglag ni Marcos itong mga mastermind na sinasabi niyang corruption, although siya talaga ang nag-supply ng pera dahil pero he has to save himself. By saving himself and letting the people know na I'm in control, at yung mga tao na yan, yun ang mga promotor sa corruption. Kailangan maglalaglag siya ng tao, parang Eli. He has to step on people's heads. Yes. So, pero on the other hand, ang sabi niyan, may control pa ba si Marcos sa members ng House? Hindi ba kaya na-control na ngayon nung pinsan niya yan? What if mayroong mag-file ng impeachment? Delikado. What if may mag-file ngayon ng impeachment at sasabihin ng pinsan niya, sige nga, ano yan, i-approve nyo yan, anuhin natin. Pahirapan natin sa Committee on Justice yan si Presidente.
Alam mo, ang gulo ng bansa natin. I think we are now going to the brink of collapse. Sa kangkungan na papunta ang barko na sinasakyan natin, mga kababayan. So, magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, maraming salamat po. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Iparas at i-click ang notification bell. Maraming salamat po.